Blessed Sunday mga kalapatids. Bago tayo mag-vlog mamaya, paikutin muna natin tong ating mga alaga para mamaya makaligo na rin sila dito sa lapag. Kaya pakawalan na natin sila. Bas. Yan, ikot pa na sila. Para pag uminit, makaligo. Kaya muna natin silang makapag-ikot-ikot. Saka makapagano na rin sa ating mga inakay. Bigay ng vitamins. Yan, yaman natin sila dyan. Bisita pati yung mga itlog ng iba. Iba kasi yung mga naglilimlim. Kaya hindi lahat nakakapagpaya, umiikot. Yan. Meron sa lugar ko, isang side lang yung pwedeng makita. So, yun na lang muna mga kalapatids. Balikan ko kayo mamaya. At meron akong surprise sa ating mga batang pansier. Mamaya nyo malalaman yung surprise natin. So, ito na lang muna. Isang magandang umaga sa ating mga kalapatids dyan. Medyo tinanghali na tayo ng video. Kasi kanina nagpaikot pa tayo ng ating mga alaga. At na-ready na rin natin yung batya na kanilang paliliguan. Kasi kahapon hindi tayo nakapagpaligo sa kanila. Ang gawa lang hindi maganda yung panahon, maulan. So ngayon medyo maganda yung araw. So dalawang klase kasi yung pagpapaligo na ginagawa ko sa kanila. No, yung una yung every 3 months, 2 to 3 months nagpapaligo tayo nung para sa kung ano man yung mga nasa katawan ng ating mga ibon. Yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, meron tayong mga ginagamit na pampaligo sa ating mga ibon.
Yun dun sa mga parasite ng yung mga insekto nandun sa katawan ng ating mga ibon para malinis sila, no? Kasi isa din sa mga hindrance yan kung bakit yung mga ibon natin mahina kumain, mukhang matamlay, laging nakatulungko, no? Dahil makati para sa kanila yan eh. Yung mga kung ano man yung gumagapang, no? Yung mga puto, mga yung parang langaw. Minsan meron pa silang mga hanip, no? Tinatawag yung katulad dun sa manok, pero mas matindi yung nandun sa manok. Kasi pag napunta yun sa balat ng tao, sakit yun. Kaya nga sa mga nagmamanok, ingat lang dun dahil yung mga yun, pagka nakagat yung mga baby, yung mga ating mga anak na maliliit, higing galis. No? So yun ang iniiwasan natin, kaya yung isang klase ng pagpapaligo na ginagawa natin sa ating mga alaga, ano. Kalimutan nga pala, blessed Sunday pala sa lahat, no? Medyo tinanghali na tayo dahil marami pa tayong ginagawa, no? Kasi hindi lang naman itong ating mga kalapati, yung ating alaga, marami rin tayong mga aso na naasikaso kasi naging dog breeder din tayo dati. So meron ako mga small na type ng aso na binread noon, pero ngayon nag-stop na tayo kasi mahirap magpadami, mas magastos, and then hindi naman din nababalik yung mga hirapan natin, kaya nag-stop na ako. Pero marami pa silang naiwan dito sa akin, no? Sa amin. Yun ang unang step na ginagawa ko, no? Yung isa naman, yung twice a week, no, pag magandang panahon, pinawawala natin sila, no? Tapos yung ating mga breeder, nilalagay lang natin sa kulungan yung kanilang pampaligo. Nilalagyan ko yun ng suka. Minsan pagka naubusan tayo ng apple cider, suka yung aking nilalagay, yung sukang Bicol, yung tinatawag ng sukang Bicol, yung pure, walang halong hindi yung nabibili sa grocery kasi may mga chemical na nakasama yun. Ang benefits nitong suka, yan, yun yung aking mga aso, tahol na. Ang benefits ng suka, parang sa lumakas yung immune system ng ating mga alaga. So, kasi hindi lang naman yan naliligo, kundi iniinom din nila yan, no? Yung pag nasa batyang malaki. Kasi meron ako itong aluminum na batya na malaki, yun ang ginagamit ko para pag naligo sila ng kusa sa labas, tapos nilang umikot. Yan, kasi yan ang pinakamahinang parte ng katawan ng ating mga alaga, no? Yung kanilang immune system. No, kaya kailangan malakas yan. At yung suka, isa yan sa nakakatulong. Isa yan sa nakakatulong para maiwasan yung mga halak. Yung mga halak, yung mga nagkakapakangker, dumudumi ng basa, ano, pasintabi dun sa gumagamit ng Clorox. No? Shoutout sa'yo, admin pala. Thank you dun sa pag-allowed mo na ma-share ko yung aking mga video. Mabuhay ka. Sorry dun sa gumagamit ng mga Sonrox, ano. Hindi ko ina-advise sa mga kalapatids natin na nanghihingi ng payo na gumamit ng Sonrox. Alam natin may mga acid, may mga mataas yan sa acid content, no. Kaya nga pinanlilinis ng tiles yan, o kaya yung mga ating CR upang puputi ng ating mga labaha, mga damit na puti, no. Mantakin nyo, inumin ng alaga nyo yun. Tsaka during 80s, alam nyo ba na isa yan sa ginagamit ng mga nagsisuicide, umiinom ng Clorox, no, kasi meron sa lugar namin may gumawa na ng ganyan, no. Uminom ng Clorox, although no, naligtas siya, pero nagkaroon ng diferensya yung kanyang intestine, no. Siyempre malakas yan, lalo kung iinumin ng
mga kalapati. Hindi ko yun ina-advise. Kung tataka kayo kung bakit ako may hawak ngayon na ibon, nandun sa ating mga kalapatis ng tatanong o yung mga papaamo ng mga ibon na takot silang mag-overfly yung kanilang mga ibon. Hinihingi na advice kung paano daw ba yung technique na ginagawa natin sa ating mga ibon. Ito yan, share ko sa inyo. Yan si Crack 52, si Pogi. Yan. Crack 52 line yan, bigay nung aking classmate, also hindi lang classmate, kaibigan, matalik, isa sa mga matalik na kaibigan natin ng classmate ng high school na pansier din. Kasi nung nag-stop ako nung 2012 siya dun sa mga nabigyan ko ng aking mga line, at nilaro niya daw, mga naging finisher, may nga nakapasok sa top 10. So meron siyang napauwi na nakapasok sa top 10 yung MacArthur race. So nung nalaman niya na bumalik tayo sa pag-iibon, nasabi rin ng isang aming classmate na bumalik ako sa pag-iibon. So nalaman niya na every week noon pupunta kami ng every Sunday, punta kami ng Caloocan. So sinasama ko yung anak ko dun sa paglalaro ng basketball. Yun, sabi niya dumaan kami, may surprise ako sa'yo. Pero pinaamin ko sa yung surprise na sabi niya, bibigyan niya ako ng ibon. Meron siyang inakay na 1 week old. Nabibigyan niya raw sa akin yung cock. Sabi ko, singsingan mo na lang na ngayon. Kasi ang naisingsing niya, puro mga pang-club. Singsingan mo na lang ako ng kahit commercial ring lang para dahil ayoko rin namang masayang yung kanyang club ring na pwede pa niyang ipanglaro. Kaya lang nasuksukan na nga niya. Ayan, sukan niya ang singsing niya na PHA, nakalagay Summer Race. Ayan, merong singsing na na yan, Summer Race. Ito ay Crack 52, galing sa line ni Sir Jaime Lim, sa mga foundation ni Sir Jaime Lim, yung ating legendary fancier. Kaya ayun, tapos sabi niya subukan mo kung ano yung behavior niyang ibon na yan. So napalaki ko nga hanggang sa napaikot. Kaya i-share ko sa inyo, kasi kung pagpapaamo o yung takot tayo mawala ng ibon, gano'n naman sa lahat naman ng bagay kailangan may sugal. Pero ang advice ko lang, kasi ito nung 3 months old na siya sa akin, nakita ko yung behavior niya, nakita ko yung paano siya umikot, paano siya mag-ugali. Nakitaan ko siya ng potential. Medyo mailap kasi may itlog. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa kanya na bigyan siya ng tiwala. Kasi ito, 3 months old, napauwi ko na siya ng Pangasinan. Pero unang toss ko pa lang sa kanya ng malayo is Kalumpit, Bulacan. Pero nung nag-aayaan na mag-toss yung mga tropa natin sa Marikina, dahil pupunta raw sila ng Manawag. So, kaya sila kung magpapasabay ako dahil maghahagis daw sila. Una, hindi ako nagdalawang isip kasi alam ko may kakayahan. Siguro na ito na umuwi.
Kasi nakita ko na siya nung kabataan, nung kaawat inakay pa lang niya. Paano siya lumipad, no? Mahilig siya nung hindi siya sumasabay sa marami. Lilipad siya tapos mawawala ng ilang oras. Tapos mamaya babalik, lilipad na naman. Yan yung ating mga ibon, no? Yan sila. Sana. Yan. Yan yung ating mga mamaya. Yan ating mga maliligo yan sila. Iba na sa bubong pa. Ating Taiwan. So yun na nga, no. Kaya nung sabi nga nung mag-aagis nga, hindi ako nagdalawang isip. At awa ng Diyos, inuwi naman niya, no. Nakauwi siya ng Pangasinan. Pangalawang isa ko pa lang sa kanya ng malayo. No? Kasi guys, alam nyo, ating mga kalapatids, minsan daw tayo kasi baka mag-overfly. Baka mawala, sayang lang. Pero hindi natin iniisip, tiyatanggalan natin ng tiwala yung ating mga ibon. No, kung paano sila mag-perform, kung paano sila gagawa ng paraan kung makakauwi. No? Yung isang talent yung mga yan, iumuwi. Hindi yan titigil hanggat hindi nakakauwi sa ating mga kung saan sila pinanganak. Ito nga, hindi ito pinanganak sa akin. No? Hindi to galing sa aking mga breeder. No? Pero napauwi natin siya. Kasi ganun ko siya pinagkakatiwalaan. Ganun ko siya pinagkakatiwalaan. Ganun yung trust na binibig sa kanya. Ganun lang. Mga kalapatids. Natanggalin natin yung ating agam-agam na baka mag-overfly, sayang. Baka mawala sa atin. Yung panghihinayang natin. Kasi pag naging napanghinayangan natin yan, tinigil natin yung kagustuhan natin na mangyari rin sa ating mga ibon. Ibon natin yung nawawala yung tiwala natin sa kanila. No? Tsaka nawawala din natin yung tiwala sa ating sarili kung paano tayo magpalipad o paano tayo mag-alaga ng ibon. Yun lang, tiwala lang. No? Kahit naman mawala yan, babalik pa rin yan. No? Lalo kung sa inyo na yan lumaki at inanak. No, kung mawala man yan, pag nakawala yan dun sa mga nakahuli sa kanya o hindi siya pinakawalan dun, babalik din sa atin yan. Kanyang katatalino yung mga ibon na yan. Tsaka yung aking sabi nga pala kay Admin kanina, na-share ko sa kanya para mai-post niya. Meron akong sorpresa dun sa ating mga batang pansir. No? Sabi ko batang pansir. Yung age, no, 15 below. No? Ano lang ito? Ito ay para sa mga taga Rizal lang, no? Kasi mas malapit. Mahirap kasi yung malayo, no? Katulad nung nangyari kay Miss Jen, kanyang parapol. May mga nanalo na hindi na kinuha kasi nga iba nasa malayo. Kaya ang aking gagawin, mamimili ako ng 2 batang pansir, no? 15 below. No? Kasi meron akong i-out na 2 pair sa aking breeder. No, nakuhanan ko na sila na tig-2 clutch na 3 clutch na sila. So gusto ko naman i-share dun sa ating mga batang edad na pansir. Pero ito ano lang to, in Rizal area lang, no. Ibibigay ko yung isang pares dun sa north side ng Rizal. Tsaka yung isang pares dun sa south side ng Rizal. Ito yung pag-gift bird ko dun sa darating na birthday ng aming uniko iho, no? Aming nag-iisang anak na lalaki. Kasi mag-birthday siya sa January. So malapit na, 3 weeks na lang. Pero bago yung kanyang birthday, no, the first week of January, dun ko ito i-gift bird. Pero yung mga criteria dun sa aking bibigyan, yung mga batang pansir, batang edad, hindi bata lang sa pag-aalaga, 15 below. May mga criteria.
First, kailangan manood kayo o mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Baka sabihin ng iba dyan, nagpaparami tayo ng subscriber o viewer. Meron akong purpose kung bakit yung ginagawa yan. Ngayon, kung hindi kayo kumbinsido kung bakit ko ginagawa yan, panoorin niyo yung aking mga nakaraang video. Malalaman nyo kung bakit ginagawa kong bagay na ito. Makikita nyo ron kung ano na yung kalalagayan ng cybercrime at ang mga bagay na maitutulong ko na kung sakaling pala rin tayo na makakuha tayo ng pondo sa pagbablog na to. Ito ay itutulong ko rin kasi sabi nga sa inyo may mga sinusuportahan kaming mga organization dito, mga ampunan ng mga bata. At yung isa, gusto ko pa rin lalong madaming matulungan ng mga batang pansyir. Magbigyan sila ng medyo maayos na ibon, at matulungan na rin sila sa kanilang pag-iibon kasi na-experience nga yan ng bata ako. May mga taong tumulong din sa akin kung bakit naging nakahiligan ko ang pag-iibon na ito. Kaya doon sa mga magtataas ng kilay dyan, bago kayo magtaas, panoorin nyo yung aking mga previous na video doon sa aking YouTube channel para malaman nyo, kasi ako po ay madaling makontentong tao. Kontento na ako kung ano ang meron kami. Kontento na ako anong buhay meron kami na ibinigay ng Diyos. Hindi ko na kailangan yung ano pa yung makukuha ko sa mundo. Kasi ganoon tayo tinrain ng Diyos, Kontento tayo kung anong meron sa kasalukuyan. Saka na natin isipin ng bukas. Importante kung anong meron lang tayo, doon lang tayo magkasya. Kaya yun ang maano ko sa inyo, kung magtataas kayo ng kilay kung bakit subscribe ko yung ating mga batang pansyir dun sa ating YouTube channel para panood din nila panood din nila yung ating channel para magkaroon sila ng idea. So ganon, first 15 above, 15 below. Second, gusto kong makita yung picture o video ng iyong loob para alam ko kung paano kita tutulungan. And third, sabihin mo sa akin through message, to personal message kung bakit kita dapat bigyan ng galing sa aking mga breeder. Kasi mamimili lang ako ng 2 bata. Ako nakarapat dapat kong bigyan kasi mahirap na yung naging birth tayo sa maling tao. Bibigyan natin pero iba naman pala yung plano nila. Plano nila mang-isa. Magpapaawa para bigyan. Pero may iba silang plano. Ang gusto ko yung mga bata na bata pa lang may passion na sa pag-aalaga ng kalapate. Dahil yun ang aking nakalakhan. Itang third. Sunod, picture kung ano yung buhay meron kayo. Malay nyo, hindi lang kalapati yung pwede kong ibigay. Kaya yun ang mga inaano ko. Gusto ko rin malaman na kung ano yung purpose nyo, bakit kayo nag-aalaga ng ibon, at kung bakit ko kayo dapat bigyan. 2 pair to, kaya 2 tao yung aking 2 bata ang aking mabibigyan.
saka na tayo lumayo pa, no? For the meantime, dito lang muna tayo sa Rizal area. Pagka nakausap na natin si admin ng personal, no, doon namin paplanuhin kung paano tayo makakatulong doon sa ating ibang banshir. Especially yung mga walang kakayahan pero gustong mag-ibon. So yun. Kailangan mapanood nyo, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. No, hit yung notification bell, tapos mag-like kayo or i-share nyo dun sa inyong mga pamilya. No, kasi yung content ko hindi lang about pigeon. Meron din tayo paano i-develop yung ating character. Hindi lang puro pigeon. Dalawang purpose yung aking ginagawa sa aking content. So, meron tayong pampalakas ng spiritual nating pamumuhay. Kahit anong paniniwalang meron ka. No? Kaya yun yung gagawin, no? 15 years old below, yun po ang ating bibigyan, no? So yun lang po ang i-share ko sa inyo, no? At sa linggong ito, yan, linggo na naman, araw ng pagsamba. Pero dapat araw-araw, hindi lang linggo, no, yung ating pagsamba. Meron naman tayong i-share galing sa Biblia, sa Bible. Ito ay hindi lang para sa mananampalataya. Ito in general, ano, para sa lahat. No, pati yung ating mga kalapatids dyan. No, sabi dito sa sa Matthew chapter 12 verse 34. For out of the abundance of the heart, mouth speak. Ang sabi ng Bible sa Book of Hebrew, no, ang salita ng Diyos ay parang espada na magkabilang talim. No? The word of God is like a two-edged sword. No? Anong ginagawa nito? Ito ay pumapasok sa ikubuturan ng ating buhay, na naghihiwalay nito ang ating spirito at kaluluwa. No? Meaning, ginigising tayo sa katotohanan. No? Minumula tayo sa totoong buhay. No? Yan yun. Sabi nga sa Tagalog, kung ano yung laman ng ating puso, lumalabas sa ating bibig. No? Ito yung patutuo ni Kristo, no? Patuloy siya nagpapatutuo dun sa mga Pariseo. Kung nagpapakita siya ng mga himala, no? Na ang mga Pariseo ito ay walang magandang gawin kundi yurakan, siraan ang mga ginagawa ng ating Panginoon Kristo. So, yung mga himalang ipinakikita sa atin ng ating Panginoon Kristo ng time na yun. No? Inaanuhan nila na ang mga kapangyarihan ng taong ito, ang sabi nila. No? Sinasabi nila sa mga nasakupan nila ang taong ito. Dahil sabi ng mga tao, sino itong anak ng Diyos na ito? Kasi nagsasabing siya ay anak ng Diyos. Na pagpakita ng mga himala, bumubuhay ng patay, nagkapagaling ng mga malalang sakit. Sabi ng mga Pariseo, yan ay galing sa lahi ni Beelzebub. Yung si Beelzebub yung kampo ng demonyo. Yun ang kakaalam nila. Pero lagi silang sinasalag ng Panginoon Kristo, no? Alam naman na natin siya, no? Alam niya ang lahat ng bagay, naririnig niya ang lahat, no? Kaya ang sinasabi ng Panginoon Kristo, no? Yung gumagawa ng mabuti ay yung gumagawa ng masama, no? Ay nanggagaling din sa masama. Yung pinanggagalingan ng kanyang ginagawa ay galing din sa masama. Ngunit ang gumagawa ng mabuti, ito ay galing din sa mabuti ang kanyang ginagawa. Sabi nga, out of the abundance of the heart, mouth speak. Sa natural na buhay, kita natin, lalo sa mga kalapatids natin dyan. Minsan mayroong mga nagtatanong, minsan may mga nagtatanong, humihingi ng advice, pero pilosopo yung binibigay natin.
Alam nyo ba sa pagsasabi nyo ng mga pilosopong bagay na yan, sa mga kabastosang bagay na yan, nahuhusgahan yung ating mga magulang. Hindi kayo ang hinuhusgahan ng maraming nakababasa o nakakakita. No, kundi yung inyong mga magulang. Kaya nga maririnig natin, mababasa natin anong sinasabi nila. Kaya ganyan ka kasi ganyan ka pinalaki ng magulang. Ibig sabihin, kung masama yung magulang mo, masama siguro ang magulang mo, kaya masama ka rin. O hindi ka tinuruan ng mabuti ng magulang mo, kaya hindi ka rin natuto ng mabuting bagay. Yun na lagi natin tatandaan sa lahat. Hindi natin pwedeng linlangin yung ating puso. No? Gagawa tayo ng mabuti. Pero ang ating puso ay masama. No? Hindi pwedeng mangyari yun. No? Sabi nga, kung ano yung laman ng ating puso, sabi nga sa ibang translation no, ng Matthew chapter 12, out of the overflowing of the heart, mouth speak. No, kung ano yung nag-uumapaw dun sa ating puso, lumalabas yan sa ating bibig. No? Kaya kung masama yung nilalabas na ating bibig o iniisip ng ating utak, yan ay laman ng ating puso. Ibig sabihin yan ang laman ng puso mo kasi hindi mo kayang pigilan. Pero yung pagkabutihan ng lumalabas sa iyong bibig, no? Kabutihan ng lumalabas sa iyong isip, ibig sabihin ang laman ng puso mo ay kabutihan. Kaya pagsasabi natin ng mga hindi magandang bagay, no? Especially yung mga first, no? Sana mamatay ka na sana, pabunggo ka sana. Alam niyo, hindi yan dapat inuusal ng isang tao. Kasi meron niyang sumpa, kaakibat na sumpa. Kasi dinideclare mo yan. No? Dinideclare mo yan. Kaya hindi po maganda yung mga ganyang lumalabas sa ating bibig. No? Kaya minsan ang ating magulang kawawa. Kahit mabuti yung itinuturo nila sa atin, pero pangit yung resulta ng ating nagiging pagkatao dahil nakukuha natin sa labas. No? Yung ating mga magulang nagsasuffer. Kasi pag meron tayong nasabi na hindi maganda, ang akala ng mga tao, yun ay produkto dahil hindi maganda ang magulang natin, hindi magandang pagpapalaki sa atin. Kaya dapat maging careful tayo kung ano man yung mga sinasabi natin, kung ano man yung kinikilos natin. Sabi nga ng Panginoon Kristo doon sa mga last verse na chapter 12, yung laitin nyo yung anak ng Diyos o anak ng tao, may kapatawaran yan. Pero kung lalaitin nyo ang Espiritu Santo, yan ang walang patawaran, blasphemy niyan. No, pagdating daw ng judgment, kung paano ka namuhay o paano ka nagsalita, yan din yung gagamitin kung paano ka papasukin ng Diyos sa langit. Yan din yung hahatol sa'yo. Paano kung wala tayong naging magandang bunga habang tayo ay nasa mundo? Anong pwede nating presenta sa Diyos? No? Paano niya tayo i-allowed na makapasok sa kanyang kaharian sa langit? Kung wala naman tayong naitanim na mabuti, no? Wala tayong pagtanggap sa Diyos bilang Panginoon sa sarili nila pagligtas. Especially sa ating Panginoon Kristo. No? Yan din ang gagamiting hatulan para sa atin. No? Kaya sa umagang ito, sa linggong ito, sana meron tayong nakuha sa maiksing aral galing sa Biblia na siya nating panghahawakan ng yung kalakasan natin. No? Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. No? Magpasalamat sa Diyos sa sanlinggong biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pakikinig. No?
Kung nagustuhan nyo ang video ito, please subscribe my YouTube channel. Hit nyo na rin yung notification bell at i-share din natin, i-like natin, share natin dun sa ating mga kilala, kaibigan, mga mahal sa buhay. Para meron din silang aral na papanood sa ginawa nating video ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito. At nawa kasihan ng Diyos ang ating panggagawin sa mga sumusunod na hinaharap sa ating buhay. Kaya dapat malugod ang Diyos sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya God bless po sa inyong lahat.